So, today, nandito tayo sa Woodville. May turnover ako. Ito. Carlene. Single attach. For today's video, matutunghayan natin ang buong process ng unit turnover plus punch listings. So, 80 square meter ito, single attach. Ang Carlene dito sa Woodville is provisioned with 1 bedroom and 1 carport. Tingnan natin dito sa likod. So, ayan. Yung service area niya ay nasa likod. Ayan. So, malawak pa yung space mo for extension. Yung itsura ng likod. Ayan. So, malawak pa yung space. At meron na ding langka. Eto, oh. Lawak yung space mo for extension. So, ito ang itsura ng Carlene. So, hanggang dyan lang din. Ayan. Malawak din ang space mo for sa front. Yung space mo sa front, if plantitas ka, pwede mo siyang gawing garden area. Saka may existing community na po ang Woodville. Ayan. At meron na din HOA. Ako makikita nyo na napakalawak ng lot area ni Carlene. 80 square meter po ito. Ang floor area niya is 27. May provision siya for 1 bedroom and 1 carport. So makikita nyo napakalawak ng lot area. Pwede po siya for extension. Ready for extension na po ang mga unit ni Woodville since RFO na po ito. Kailangan nyo lang mag-secure ng permit from barangay and then the LGU sa City Hall. And kailangan nyo din po makipag-coordinate sa admin or sa HOA. Kasi may HOA na po sila. Lapit po tayo sa HOA. To secure a construction permit, you must first pay the construction bond. Para lahat ng permit is malakad mo na din for your extension. Carlene price is 1.4 million plus. Meron ka ng house and lot, single attached na, at malawak pa ang iyong lot area. Woodville is located at PhilWest Avenue, Barangay Pasong Kawayan 2, General Trias, Cavite. So, andito na si Ma'am Eunice. Kahit yung ID na lang siguro, may dala po ba kayo? Diba? Sabi sa'yo eh. Or nasa email niyo po? Nasa email. Siguro ma'am, i-email back niyo na lang po na na-accomplish niyo na po sa akin. Kasi po, ibibigay ko din po yan kay Ma'am Irene. So, print na lang po nila dun sa... Oh, thank you. Kasi wala din po ata dito sa printer. Oo. Ayan, Ma'am, property na natin. So, ang laki din pala, Ma'am, ng Carlene. Oh. Alam niyo po, ito yung... Parang mas okay ito. Ang ganda ng Ang ganda ng design ng Carlene. Dito po kasi sa Woodville. Kapalitan natin siya ng po. Bali, may ipapasay na lang po ako sa inyo. Kasi po, nung na-start po namin siya, kompleto naman siya. Kaso 2 weeks ago pa po yun. Kaya dito yan, Ito yung loob ng Carlene. So, sa punch listing, may nakita si owner na may sira sa CR. So, as a homeowners or a buyer, it's your choice kung i-accept ang unit or not. So, choice ni ma'am na i-accept yung unit kasi para at least maayos na nila ng paunti-unti ang unit. Basta naka-list down lahat ng mga nakikita nyong
defect or sira ng Depende unit rin, nyo. ma'am, kasi by schedule nila eh. Kapag po napadaan naman dito yung mga contractors, ang mangyayari po, kukontakin kayo, tapos po, papalit na lang siya. Kahit nandito na din kayo yung ma'am, or kahit nag-renovate na kayo, ito lang po yung puso. Ito lang siya, ma'am. Makikita ko yung mga parts ng mga heritage. Ito na po, 3 main door keys, pero ito po kasing house model niyo po, may free na siyang deadlock. So, hindi lang po siya naka-indicate dito. Yung main door keys po na tinutukoy is yung pang door na po. Then, bedroom door keys po, not applicable siya, ma'am, since bare type yung house model po natin. Tapos po, yung service door po natin, 3 keys din po, dito po sa back door. Then, meron din po tayong susi sa CR, pero hindi lang po siya naka-declare kasi yung ibang properties po ni Philinvest ay naka-keyless na yung CR. Ibig po sabihin parang privacy na lockset na po yun. Kumbaga, wala na siya totally na susi. Kahit anong susi po or coin, mabubuksan niyo siya. Yung pang-condo po siya, yung sa mga bagong project natin. Pero since si Woodville po, medyo matagal na, meron pa rin po siyang susi. Hindi lang naka-declare dito, ma'am. Tapos po, of course, yung turnover kit po natin, ito po yung mismo folder po, ha. Yung RPT po natin, or Real Property Tax, $1,000,000, mag-start na po yung payment nyo the next calendar year. Ibig po sabihin, next year na po. So, pwede na po kayo magbayad ng mga January, first quarter po ng taon po, ha. Ayan. Then, meron din po akong ibibigay sa inyo na copy ng contract to sell. Ito po ay original. So, naka-notaryo po ito, ay naka-dry seal. Nakapangalan po sa inyo ito, ma'am. Tapos po, yung titulo, ma'am, hindi lang po siya totally binibigay sa amin. Gawa po ng legal document pa rin siya. Kay service desk na lang din po tayo. Kahit photocopy yun. Hindi po sa amin lang binibigay. Kasi ito po mga documents, iiwan lang po namin siya sa site kung saan yung turnover namin or yung shop phones. Kaya pipilitin po kami makakuha ng kahit photocopy o scan. Pero kami, binayaran po. Yes po. Kasi spot dito po kayo, diba? Sabi po ni ma'am. So, i-inquire nyo na lang po si service desk. Sabihin nyo na po na turnover na po sa amin yung property. Then, kailan naman po namin makukuha yung scan copy o yung hard copy po. Tapos po, yung lot plan po na gusto nyo pong makuha, lot plan, electrical plan, plumbing plan, para po kapag nag-apply kayo dito or sa mga electricity po natin, kunin nyo na lang po sa service. Kabisado ba? Sige. Apo, ma'am. Alam na po yan ni ma'am. Kumbaga, yung more on documents Sige, po, makalimutan ako. yung Sige, more ma'am. on documents po kasi ma'am, more on service desk. Tapos po, eto po palang si Woodville, may HOA na siya. So kapag kumuha kayo ng construction bond, monthly dues, kaya HOA na po tayo. Usually po sa clubhouse naman po sila, may tao naman po doon. Alam mo, ma'am, kung magkano yung construction bond nila? Yung construction bond po, ang alam ko, 15,000 pag regular, yung fencing lang. Pero kapag pinataasan niyo po ito, 25,000 talaga siya. Then need na ng building permit. Tapos po, Pero yung fencing, hindi na kailangan ng building permit. depende yun, ma'am. Kapag wala kayong slab na ginawa, hindi yun kailangan ng building permit. Yung kung ang bubong natin ay sementado. Okay. Opo, pero kapag mga sementado na, depende po yun sa evaluation nila sa OY. Kapag kailangan na talaga siyang puntahan sa munisipyo, i-require po kayo. Kaya unang-unang isettle nyo, ma'am, is yung plan. Tapos po, send nyo po sa kanila, forward nyo. Then, tanungin nyo po sila kung hindi kailangan pumunta ng munisipyo. Kasi alam ko po may bayad din yung building permit po. Medyo ma-hassle kayo. Kung i-require kayo ng building permit, Ganito kaya dito? ano nila po yun? Ipabongga nyo na, ma'am, para isahan. May ako na months yun. Yung construction bond natin, ma'am, ang validity niya ay 2 years naman. 2 years. Tapos po, kapag kumbaga pag inadapt po nila yung kay Philinvest po na na process ng construction bond, 2 years yun, ma'am. Pero tingin ko naman halos lahat naman ng mga properties na may HOA na ganun pa rin ang process. 2 years pa, then 15,000 to 25,000 per year. Tapos, yung refund. Yung refund po nun ay 12,000 yung bumabalik sa inyo kasi may kaltas lang sila na 3,000. For 25K. Pag 25K po, ganun din po, 22,000. Kumbaga 1,515 lang talaga kinakaltas nila. Pero kapag nabago yun, ma'am, since HOA na yan minsan po kasi ang pinapabayaran lang nila yung kaltas.
Pero minsan naman, ina-adapt pa rin po yung ano. Si Hoa kasi ma'am, hindi na, kumbaga, hands-off na totally yung feeling best kung ano, sila na yung nagkakasako na sa video. Kaya kung may time kayo ma'am, siguro after this, kung open naman po sila, mag-inquire na tayo agad. Tapos po yung monthly dues po natin, automatic mag-buy na tayo sa kanila. Certain test ba? For next. Depende po yan. Kung ang basehan po nila kung kailan kayo nag-acquire ng property, kailan kayo titira, or kailan kayo na-turn over. Ayun po yung mga choices nila. Kasi iba-iba yung HOA, hindi ko lang totally masabi. Gawa ng, since kay Philindas ako, yung rules ni HOA, possible, may mga nare-revise na doon. So, hindi na kami totally ini-inform ni HOA. Si homeowner ang lalapit po sa kanila. Ganong bagay po. Ayun, ma'am. Tapos po, picturean ko na lang siguro, ma'am, yung mga nakita ko po para ma-send ko agad kay engineer delivery po. Then, bibigyan ko din po kayo ng number ng subdivision admin kung may mga concerns kayo regarding kay Philinvest pa. Tapos, sakop pa namin. Kumbaga, hindi sabihin ni HOA na, ay, hindi po yan sa amin. I-concern nyo na lang kay sa admin ng Philinvest. So, si Miss Clarice po yung kakontakin natin. So, may mga ganong mga concerns po kasi. Ayun lang naman, ma'am. Magpapasign lang po. Okay. So, done na po tayo with our unit turnover. See you again on our next property video. Love you! Turnover na po namin yung bahay. At ayan sila ma'am at si Sir Dale. Thank you ma'am! Congrats! Bye po!